Mabuhay! I am Miss Mela Habijan, your Miss Trans Global 2020. Isa po akong host, content creator, writer, actor, peanut butter maker at LGBTQIA+ rights advocate. Bongga yung peanut butter maker. And of course, our trans queen. Ako po si Mother Percy, isa sa pinakabatang naging presidente ng pioneering LGBT group na UP Babaylan, naging commissioner ng National Youth Commission at first nominee ng Akbayan Party List. Also known as Mother Percy! O, diba? At magbabiyahe tayo. Absolutely! Road trip ang mararanasan natin this afternoon at pag-uusapan natin, Mother, ang mga legalities na makakatulong para sa ating community. Mga bagay na dapat alam natin para mas maging bongga at maligaya ang ating buhay. Ano nga sabi ni Ate Shawi? Sabi niya, sakay na! Looking back, masasabi mo ba na may nagbago na sa Pilipinas in terms of inclusivity, acceptance of LGBTQIA+ people? Kamusta na ba tayo ngayon? Sige, marami kasi nagsasabi na malaki na daw yung pagbabago, natanggap na daw ang mga LGBTQIA sa ating lipunan sa ngayon. Pero kung titingnan natin yung mga nangyayari nito nakaraang panahon, yung mga pamilya na hindi tinatanggap ang kanilang mga anak, yung mga eskwelahan na dinidiscriminate ang mga transgender women at transgender men, masasabi natin na nandun pa rin tayo sa point of tolerance. Maaring oo, tumaas yung level of visibility natin, pero kasabay ng visibility na rin, may pushback sa ating community. So nandun pa rin tayo sa level ng tolerance. At ang tolerance never maganda, di ba? Ang tinotolerate lang natin yung mga bagay na hindi natin gusto. Pero kung tinatanggap mo na tama siya, dapat meron siyang patay na karapatan, acceptance yun. At yun yung pangarap natin. At dito ba sa pangarap na to, Mother, pag sinabi nating accepting, walang ifs, walang buts? That's the essence of accepting eh. Kasi when you accept someone, when you accept community, you see each other as equal. So when you see each other as equals, bilang pantay tayo, nawawala yung ifs and buts. So sa ngayon, ang estado ba natin, nakausad na pero malayo pa? Medyo malayo na yung narating pero malayo pa ang lalakbayin. At sama-sama tayong lalakbayin yun. Oo, kaya nga ang ganda nito, naglalakbay tayo habang nagchichikahan ngayong hapon. Tama! Pero ngayon, syempre, meron ng mga batas na somehow ay nakakatulong sa atin bilang komunidad. Ayan, no? Totoo yan, no? So may mga batas sa ating pambansang level at sa ating local levels, no? On a national level, meron tayong dalawang halagang batas na dapat alam. Una, yung HIV/AIDS Policy Act, no? Pag inisip nyo, anong pakialam ko dyan, HIV yan? Bilang LGBTQIA, ako ba ay kasama dyan? For the first time kasi, when this was legislated, ang tawag sa kanya, RA 1166. Dito sa RA 1166, sinasabi na dapat ay karapatang pantao o human rights ang nasa gitna ng ating HIV response. And at the same time, pinoprotektahan yung mga key affected populations tulad ng men of sex with men, andyan ang LGBTQIA, nandiyan ang mga transgender women, nandiyan ang mga young key population. And with this law, sinasabi na dapat may karapatan ang lahat sa libre at dekalidad ng serbisyo sa HIV at ang karamihan ng serbisyo ito dapat libre. So, yung isang feature dito na napakahalagang batas na ito, binigyan sa unang pagkakataon ng karapatan ang mga below 18 years old, 15 to 17, to get tested without the need for parental consent. So this is a very important improvement. Kasi sa totoo lang, yung itsura ng HIV epidemic sa Pilipinas ngayon, bumabata na bumabata. Yung mga nai-infect na HIV. Kaya mahalaga sa maagang panahon, malaman na nila yung kanilang status at sa maagang panahon ay makapagsimula na sila maggamot. Of course, may mga arguments regarding this na parang against sila sa mga ganitong uri ng progressive mindset where we're promoting sexual acts or nagpo-promote tayo ng promiscuity. Anong arguments natin against this? Ayan. So yung una siguro kailangan tanggapin, realidad sa buhay ng tao ang sexuality. At mas lalong kinakailangan tanggapin na sa edad na ito, lalo na yung mga adolescents natin, ito rin yung panahon ng exploration. At hindi laging mayroong guidance para sa exploration na to kasi napaka-sex negative ng lipunan. Diba? Ilang kabataan lang ang may magulang na handang pag-usapan ito ng bukas at hindi ka papagalitan o papalayasin
sa bahay. So, while they are exploring, may mga risky activities sila. At dapat kasabay na pag-educate natin on how to reduce risks, ay kasabay yung pagkakaroon ng access to services tulad ng HIV testing. Ako, mother, as a content creator, nakikita ko talaga na ang contribution ko dito ay maipaalam sa lahat yung halaga ng getting tested, ng knowing your status. Ang saya ko na malaman ng update ay bahagi na ang mga mas bata pa kasi na-address natin yung katotohanan na realidad ang pagiging sexual beings. May mga as young as 13, 14, exploring their sexuality at a very young age. We're no longer denying that fact. And at the same time, I guess, ito yung nagtuturo sa atin ng responsibility towards our actions. Mother, you're a parent yourself. Ikaw, in terms of having conversations with your child, gaano kahalaga na mayroong ganitong progressive mindset ang mga magulang? Napakahalaga kasi na bukas yung lines of conversation. Hindi lamang sa usapin ng HIV at sexuality, kundi sa maraming bagay sa buhay. Siguro para sa mga batang LGBTQIA, yung pinakamahirap ay mayroon kang pinagdadaanan pero wala kang makausap. When you're going through something difficult, hindi mo makausap ang magulang mo, ang kapatid mo, ang mga kaibigan mo, that makes it more difficult for you. So mas malaki yung impact sa iyong well-being. So napakahalaga noong open communication lines at progressive mindset kasi sa totoo lang, nakakabuti siya sa ating mga anak. It increases their well-being. Kasi napag-uusapan at dahil napag-uusapan, nagkakaroon ng linaw. At pag nabigyan natin ng linaw, mas lumalalim yung pangunawa at alam natin kung paano gagalaw. Yes. Sabi nga natin, the only way that we can expect young people to reduce risks and then make responsible decisions is if we equip them with the right knowledge, di ba? Well, I know you're very close with your parents, lalo na sa tatay mo. Kasi some parents say na, ano ba yan, tinanggal kami ng karapatan sa anak namin, ba't yung pinayagan magpa-test yan? Dapat kami nagdedesisyon kung magpapatest sila. Ano yung gusto mo sabihin sa mga magulang about that? Ako po sa mga magulang, pagkatiwalaan natin yung mga anak natin kasi ang adolescent stage is also a formative stage for your kids to learn how to decide, to learn how to seek responsibilities. Natatandaan ko noon nung 16 ako, may paggabay sa akin yung mga magulang ko pero binigyan din nila ako ng laya na mamili kung ano ang identidad na gusto kong tahakin, na yakapin ito, panindigan ito. Binigyan din nila ako ng laya na mamili kung anong kurso yung kukunin ko sa kolehiyo. Binigyan nila ako ng laya na danasin ang mundo. Pinagko-commute nila ako, pinagbabudget nila ako. Kung meron akong gusto, dapat pag-ipunan ko. Kaya itong 16 is an important or integral stage para malaman din ng bata na meron siyang kapangyarihan para sa kanyang katawan at maaalagaan niyang mabuti ito sa pamamagitan ng paggawa ng tamang desisyon. Yan. Madalas kasing sinasabi ng iba, ayan, pinapabayaan niyo magpa-test yung mga 16, yung mga 17. Bakit hindi niyo sila i-require humingi ng permit sa magulang? Ano tingin mo yung value na pwede sila magpa-test without parental consent? Kasi I think una nahihiya kasi ang bata. 'Di ba? May nahihiya, may takot lalo na sa usaping sexual. Hindi kasi sanay ang pamilyang Pilipino na pinag-uusapan ito ng harapan. I'm happy that I guess at this point in my life, my parents and I talk about sex, talk about my love life. As in, nire-raise ko sa kanila, gusto ko na magka-jowa. Gusto ko na magka-jowa. And I support you. Lagi ko minamanifest yan. At iba yung laya, iba yung kapangyarihan, iba yung empowerment na maibibigay pag komportable ang isang anak sa kanyang mga desisyon. So, I guess kung tatanggalin natin yung hindrance para maging open sa isa't isa pagdating sa sexuality, I'm pretty sure sasabihin ng mga anak ninyo,
magpapaalam po ako, magpapatest lang po ako. Hindi ba, Ayan, ang sarap na, ay hindi nahihiya yung anak ko na sabihin sa akin na magpapatest siya. Ayan, oo. Naalala ko dati, when I was still in the National Youth Commission, nung panahon na wala pang RA 11166, kasama dun sa, meron kasi kami tinuturo na condom negotiation skills. Parang paano ka mag-negotiate with your partner na kayo ay magpo-condom. And at the same time, meron din kaming session on doon time na yun kasi kailangan pa ng parental consent to get tested. Like, paano mo sasabihin sa magulang mo na, Nay, tay, magpapatest po ako? Usually, yun yung pinakamahirap na part. Kasi di ba, when you tell your parents about that, mapupunta yung usapan sa sexuality, ma-out ka, tapos halip na nakapagpatest ka, napalayas ka pa ng bahay. Ang layo na narating na ating biyahe. Narito na tayo ngayon sa Kalayaan Avenue, di ba? Nako, ang ganda ng kalayaan. Oo, at napag-usapan lang natin yung many freedoms na pangarap natin at at the same time, pinagtatrabahuhan natin para sa ating communities. Meron na tayong mga organizations subscribing to free testing. Isa ba itong malaking improvement through the years? Ayan, napakahalaga dito. Nakaraang mga panahon, nung araw kasi, imagine 2 decades ago, getting tested medyo mahirap. Pupunta ka sa isang facility na malayo sa'yo. Pupunta ka sa isang facility na very public, wala kang privacy. Pero ngayon, because of the advocacy of the key populations, mga kapatid sa PhilHIV community, sinabi nilang gano'n, kinakailangan natin i-overhaul yung system. At hindi lang ito medical perspective, andyan din yung human rights. Halimbawa, paano mapoprotect ang anonymity ng mga tao na nagpapatest? Paano mapoprotect yung ating privacy? Nakapasok siya doon sa ating bagong batas na ngayon. So, itong RA 11166, maliban sa pinayagan ang mga bagets sa magpatest, sinabi din, dapat sinisecure natin ang privacy ng ating mga nagpapatest. Kasi sa totoo lang, unlike any other infection, medyo iba yung dimension ng HIV. Kasi di ba, halimbawa, kung nagka-diabetes ka, wala naman masyadong stigma. In fact, yung mga taong sabihin, nagka-diabetes kasi mayaman. Oo, maraming pambiling pagkain. Oo, ayan. Pero sa HIV, pag pinag-usapan ng HIV, ang dami niyang stigma at discrimination. Kasi malandi yan. Kasi malibog yan. Kasi madumi siya. Kasi pinaparusahan siya ng Diyos. So, meron ka na health risks, nandyan pa yung stigma at discrimination. At nire-recognize ng ating bagong batas na ganun yung complexity of the infection. Hindi lang siya usapin pangkalusugan, usapin din siya ng discrimination. If you don't address discrimination, we will never be able to make significant inroads para i-address at eliminate ang AIDS sa Pilipinas. Meron talagang health and social protection na ibinibigay itong batas na ito. Ayun, pangunahin dito yung minimize pagtanggal ng stigma at discrimination. Ngayon ba, Mother, masasabi mo ba na swerte yung mga bagets ngayon? Kasi through the years, we keep on improving the laws that we have right now. Totoo, no? Mayroong pambihirang pagkakataon yung mga bagets natin ngayon to make responsible decisions and informed decisions. At hindi lang yun, available yung services na libre para sa kanila. At sa dulo, kapag available ang services, ang challenge sa atin, dapat i-access. Oo. Pero pambihirang lakas din ng loob kasi ang kailangan eh. Parang while we say na oo, libre na riyan siya, kinakailangan tayong mag-create ng environment na hindi dapat nakakatakot, na hindi dapat nahihiya ka. Kasi di ba, as long as may takot at may hiya, kahit na libre ang serbisyo, matatakot kang pumunta sa social hygiene clinic. So, may trabaho tayo bilang community of LGBTQIA, community of parents and families, community of leaders sa ating mga communities para sabihin na huwag matakot, huwag mahiya, i-access ang serbisyo para bumongga ang buhay mo. Amen. Amen para sa bonggang-bonggang buhay. With your work now, with young transgender women, kasi nakita ko, you inspire a lot of transgender women, mga estudyante. Tingin mo, anong impact nito sa buhay nila na binibigyan sila ng ganung laya? I think nagkakaroon sila ng mas mature mindset pagdating sa mga desisyon na gagawin nila. Kasi 'di ba, mapusok, 'di ba? Pero sana kaakibat ng kapusukan ay ang pagtingin sa katawan bilang own possession. 'Di ba? Na sarili mo ito at bahagi ng pagiging sarili ay pag-iingat. 'Di ba? If you care a lot about your cellphone na ayaw mong ma-hold up, ayaw mong mawala, if you care a lot about your latest gadget, kung ano man yan, iPad, whatever na pinahahalagahan mo,
dapat ganun din yung pagpapahalaga mo sa katawan mo. Kasi iyo yun. Ayan. Oh. Alam mo, Mela, itong dinadaanan natin na ito, nakita kita dito noong nakaraang Pride March. Ikaw ang nagta-traffic dito sa amin at pawis na pawis ka. Pero kahit pawis na pawis ka nun, nag-glow ka pa din. Ayan. Dito yan. Somewhere here, tumatakbo ka. Naka-perfect shorts din tayo. Yes! Kasi pagka Pride, dapat ipakita mo ng buong puso ang iyong legs. Yay! Tapos na tayo sa QC Circle, Mother. Saan na tayo next? Ayan, kasi maraming mga safe space dito sa Quezon City because we are the city in the Philippines na merong gender fair ordinance. The most inclusive. Inclusive! Truly inclusive city. So yung isang safe space na hindi na siya safe space, exciting din talaga siya. Paparating na ba tayo sa exciting part? Oo, at gagalingan natin. Ayan, oo. Kanina may nabanggit tayo, di ba? Sabi natin, nung biyahe tayo papunta dito, maraming mga benefits na pin-provide sa community itong bagong batas on HIV. Yes, Mother. At isa nga doon yung access. Ay, totoo yan, no? Kasi kadalasan yung mga tao natatakot magpa-test kasi iniisip nila, paano pag nag-positive ako? Paano pag nag-reactive ako? So, hindi naman ako mayaman, wala akong pambili ng gamot. So, ano mangyayari sa akin? Dito sa bagong batas, sinitiyak na dapat merong resources allocated para na sa ganon, tuloy-tuloy ang gamutan at libre. Yay! Libre ang gamutan. Ayan. So, di ba? So, pag may HIV ka, libre yung gamutan dahil ito ay provided for ng ating batas. Totoo naman na sa dulo, hindi mawawala yung HIV sa system natin. Kasi parang habang buhay siya na paggagamot, parang nga siyang diabetes, di ba? Hindi ka naman gagaling for diabetes eh. Ima-manage lang siya. So, very maintenance. Oo, gano'n para may maintenance. So, unlike sa diabetes, ito, libre yung gamutan natin. So, dapat walang ikatakot kasi pag maaga mo nalaman ng iyong status, maaga ka nagsimula ng treatment, eventually, you will be undetectable. At mahalaga yung undetectable na yan, di ba, Mother? Oo, kasi pag undetectable ka na, ibig sabihin, kahit nariyan pa yung virus sa katawan mo, hindi mo na siya maipapasa sa iba kasi mababang-mababa na yung iyong viral load. Yay! So, that's an innovation. That's, I guess, a good, parang a good thing about our state of HIV now, HIV/AIDS in the world, na meron na tayong, hindi pa man cure, pero at least naka-address ng virus. Na-manage, oo. Na-minimize yung impact sa ating well-being. So, sa dulo, totoong merong takot, kailangan ng lakas ng loob. Pero once na-overcome mo yung fear, you're on the road to being beautiful. Ay, gusto ko yan. Ang ganda nun, Mother, no? Kapag hindi ka takot, maganda ka. Oo. Pero, tandaan natin, mahirap maging maganda. Kasi yung unang lalabanan mo, yung takot na dala ng mga tao sa paligid mo, pero sa dulo, kinakailangan, hindi lang yung individual ang lumaban sa takot. Dapat even your support system, your family, your friends, your community. Maganda na meron tayong HIV Policy Act at the moment. Pero craving pa rin tayo sa SOGI Equality Bill. Kamusta ba? Ang pangarap natin na sana in this lifetime, sana sa lifetime ko, kasi it's almost one generation. It's actually one generation. Graduate na siya ng college. Oo, graduate na siya ng college. Baka nasa first job na siya. Oo. Sana bago siya magsimula magpamilya, pumasa na yung social equality. Amen. Gusto ko yung pinaglalaban natin yung karapatan, pero wala tayong karapatang mapagod.